hiwa natin yung ating repolyo at carrots. Yan, repolyo, carrots. Hiwain nyo yung parang pangpansit o parang panglumpia. So, igigisa natin. Ilagay na natin. Okay. Ito yung ating repolyo. Pwede nang sabayan. Actually, pwede naman nga talaga pang salad ang repolyo eh. Yan. Repolyo and carrots. Isasangkot siya natin. Ito yung ating carrots. Matagal-tagal ding maluto yung ating carrots. Yan. Pero pareho naman siyang pwedeng kainin ng hilaw. Pwede na nating timplahan itong ating niluluto. So, para hindi rin naman masyadong, yung iba, pwede maglagay ng konting tubig. Yan. So, gisa-gisa lang itong ating gulay. Ganyan. Pwede nyong lagyan ng konting water kung ayaw nyong. Yan. So, ayaw natin masunog. Tapos, pwede na rin natin ilakas yung ating apoy. Tapos, timplahan na natin siya. Paminta. Yan. Konting asin. Pwedeng patis. Okay. So, ito yung ating asin. Yan. Konting asin. Konting asukal. Kasi pag gulay, imbis na gumagamit tayo ng mga MSG, itong mga natural yung gagamitin natin. So, asin, asukal, paminta, pangpalasa dito sa ating gulay. Okay. So, yan. So, crispy pa yung ating gulay. Yan. Para lang tayong nagagawa ng pansit. At ang pansahog natin dito sa ating gulay. Yan. Okay. Nilakas ko na yung apoy. So, makikita natin, medyo luto na siya. Sa isang gilid, ilalagay na natin yung ating sardinas. Yan. Dito, yung ating sabaw ng sardinas. Tsaka yung pinaka-mismong sardinas. Yan. Okay. So, hayaan natin silang maghalo. Kung mas gusto nyong tuyo, konti lang yung ilagay ninyong tubig. Or halos wag ng tubigan kasi may sauce naman yung ating sardinas. Yan, di ba? Ang ganda, very colorful. So, kaya